tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak, sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking corruption na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for that 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang, nakita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaki yung pondo na nagamit. Kaya, ang sama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Na ulitin ko, ang opinion ho ninyo kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize ang pagpapabagsak sa pangalawang Pangulo. May consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion? O ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Sarili ko lang po sapagkat alam nyo, iba-iba ang meron po kaming Makabayan Bloc na iba far left, meron kaming Akbayan, iba-iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Kaya lang po sa halip na ito ay tugisi ng barangal, yung nangyari po ay talaga namang ginamit yung kapangyarihan at salapi ng bayan para siya tugisin. Alright mga kababayan, magre-react naman tayo dito sa mga statement ngayon ni Congressman Egay Erese na kung saan aminado po siya mga kababayan na ginamit po talaga ng ibang mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. na pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. At kitang-kita din naman natin lahat yan mga kababayan. Simula nung tumiwalag si VP Sara dito po sa unit team ay kaliwat kanan na yung mga batikos, yung mga banat laban kay VP Sara at inuumpisahan na rin nilang trabahoin doon sa House of Representatives nga mga kababayan. Makikita natin yung Quadcom at yung Committee on Good Government and Accountability na kung saan ay pinagpiestahan po talaga nila si VP Sara doon mga kababayan. Pinagtutulungan po talaga nila si Vice President Sara Duterte doon sa mga hearing nung mga nakaraang taon doon sa
Quadcom at sa Committee on Good Government, mga kababayan, and Accountability. So, good thing na hindi sila tagumpay hanggat hindi po nila na-file, mga kababayan, no, yung isa pang impeachment or bagong impeachment laban kay VP Sara kasi failed po yung first attempt nila sa impeachment, mga kababayan, no, at nabulgar na rin dahil sa nung nakaraang eleksyon nung 2025 ay kung hindi sila nagkagulo-gulo doon, hindi po magsalita si Toby Chanco na ginamit pala, mga kabayan, no, or merong pondo para doon sa mga congressman na pumirma doon sa pag-impeach kay VP Sara Duterte, no, at bago yan ay meron na rin po mga balita naman, mga kababayan, na mayroong 150 million pesos ang kada congressman, no, sa pumirma ng impeachment laban kay VP Sara. At grabe ang laki ng budget, mga kababayan, no, at hindi naman nagtagumpay yung kanilang plano nung unang attempt nila kasi hindi naman na-impeach si VP Sara, hindi po nag-prosper dahil talagang pinatigil na po ng Korte Suprema, no, ng Supreme Court dahil nga po sa kanilang proseso na minadali ay masyado silang atat, ay hindi na po sila sumunod sa tamang proseso, mga kababayan, kaya pahiya po sila doon, no. Grabe yung kanilang ginawa kay VP Sara, ang kanilang pag-rush para ma-impeach na agad si VP Sara, kaya hindi siguro nila nakita na or di ko alam anong ginawa nila, bakit hindi nila nalaman yan na mali po yung proseso na ginawa nila, no? Yung proseso na sinunod nila ay hindi pala tama, mga kababayan. Although marami pa mga abogado noon, ha, ang mga kasama doon sila Dilima, sila Jerbel Westro, si Akop, abogado naman yun si Akop, at marami pang iba, mga kababayan, no, naka-plaster na or nakahanda na nga yung kanilang mga ipadala doon sa Senado, no, in case na magsimula na po yung trial. Meron na silang mga team ang meron naka-assign na mga team, mga kababayan, no, na mga abogadong congressman na sasabak doon sa impeachment trial ni VP Sara, pero hindi po sila tagumpay dahil nga po pinatigil sila ng Supreme Court. At although meron po mga mangilan-ngilan din na mali daw yung ginawa ng Supreme Court, mga kababayan, no, nagmamagaling sila kaysa Supreme Court, ang dami nilang alam talaga. Ayan, makapuna sila sa Supreme Court na mas may alam pa sila. Kaya talagang nakakahiya, mga kababayan, itong mga politikong ito na mga anti-Duterte lang naman. At ito ngayon yung nangyari sa flood control corruption ngayon. Napakatahimik nila ngayon, no? Yung dating maingay na mga Quadcom, yung Committee on Good Government and Accountability noon, ay napakatahimik ngayon dito, mga kababayan. Yung mga congressman na sobrang ingay, sila Abante, parang wala akong narinig kay Abante na tinutuligsa niya itong flood control corruption, mga kababayan, no? Sila Akop, sino pa ba yun, mga congressman na mga sobrang ingay na bumanat kay VP Sara noon, no? Sila Joel Chua, si Ortega, itong si Adjong, ay dating napakaingay yan, mga kababayan, no? Talagang pinagtulungan nila si VP Sara noong panahon na iyon. Pero ngayon, tahimik sila sa flood control corruption na bilyon-bilyon, mga kababayan. At ito pang mga mapagkunwaring mga makabayan black, mga kababayan, na kontra corruption daw sila. Pero napakatahimik silang or hindi nila binanatan, no, itong corruption sa flood control, mga kababayan. Kaya talagang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na mapagkunwari, no, mapagpanggap, no, itong mga makabayan, mga kababayan. So di ko alam kung anong dahilan nila, baka may how much na dahilan, kaya hindi sila talaga umatake, no, hindi sila maingay dito sa flood control corruption na billion-billion. Nakafocus lang po sila dito kay VP Sara, mga kababayan. Si VP Sara lang po ang kanilang target talaga. Pero dito sa flood control, sa administration na mga kapalpakan ay hindi po sila nag-iingay, no, hindi po nila talaga binuhos yung kanilang mga salita dito na tuligsain itong flood control corruption, no. At mismong si Saldico na nga po ang salita na di umano'y si PBBM at si dating House Speaker Martin Romualdez ang nag-utos sa kanya na mag-insert ng mga billion-billion at may mga deliveries pa, no, ng maraming salapi doon sa kanilang mga bahay. Pero itong mga congressman na mga maingay na noon, no, sa kay VP Sara sa confidential funds ay
tahimik sila noon, no? Pero ngayong nagsalita na Saldico ay kinukontra na nila si Saldico, mga kababayan, no? Si Saldico na ngayon yung kontrabida. Ayan, sila Adjong na tinitira nila ngayon si Saldico. At nakakatawa lang din kasi kung sino pa yung maiingay dito sa mga flood control corruption na si Congressman Kiko Barsaga ay siya pa yung sinuspende ng mga kasamahan niya, mga kababayan, dyan sa House of Representatives, no? Ganun po sila iwan ko, ano bang term ang dapat itawag sa kanila, no? Na kung sino pa yung maingay na kinontra talaga itong corruption, siya pa yung sinuspende, no? Samantalang maraming congressman ang pinangalanan, no, ng mag-asawang Diskaya na tumanggap ng mga kickback at talagang lantaran ng mga congressman na kontraktor, mga kababayan, tumanggap ng mga ilang porsyentong kickback, no? Hindi po sila sinuspende ng House of Representatives, so ng Ethics Committee at ng buong HOR, no? Si Congressman Kiko Barsaga lang yung kanilang sinuspende, mga kababayan. So nakakatawa itong talagang mga gawain ng mga politiko, no? Kung sino yung kontra or kumalaban doon sa kanila ay siya pa yung pinatalsik, no? Kahit naman ay iba naman yung pakay nila talaga, mga kababayan, para patahimikin lang siguro nila, kaya yun yung kanilang ginagawa, no? At abangan lang po natin, mga kababayan, kung matapos na po itong termino ni Pangulong Marcos Jr., by then siguro ay pwede natin balikan at pwede rin umuwi si Saldico dito sa Pilipinas, no? At ituro yung mga mastermind na kasabwat dito, no, sa pagnanakaw sa flood control corruption, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa mga statement ni Congressman Egay Erese na may mga incentives, no, itong mga congressman, although bulgar naman po yan noon pa, na may mga 150 million di umano per congressman na pag pumirma ka doon sa impeachment kay VP Sara ay meron kang matatanggap. At clear na clear naman na yung kailang pakailang talaga ay wasaki, no, gibain si VP Sara Duterte at gusto lang hindi makatakbo sa 2028 si VP Sara Duterte, no? Kaya yun yung kailang move para medyo umangat, no, si dating House Speaker Martin Romualdez para sa kanyang plano sa 2028 presidential election. Pero sa tingin ko, mga kababayan, malabo na po yan, no? Wala na pong maniwala dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. So, meron siguro, pero hindi po talaga siya mananalo kapag si VP Sara yung kanyang makakalaban, no, sa 2028 presidential election. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa statement ni Congressman Egay Erese, no, na itong mga balak nga nilang pabagsakin daw si VP Sara. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.